Ngayon po kung talagang mapilit po kayo at talaga pong pinipilit nyo na merong magagawa ang mga works ninyo into your salvation and sanctification, ito lang pong mapapayo po naming mga faith alone, grace alone believers. Kasi mararapture po kami, so ang payo lang po namin sa inyo, wag lang po kayo magpapatatak. Do not take the mark and always go to your Bibles, and alam po ninyo ang katotohanan na si Jesus, hindi po tayo iiwan. Pero may mga pagbabago po magaganap during that time. Salvation is not based on faith alone anymore because dyan po, pasok na po yung salvation plus works. Sorry. Yung salvation mo, works na talaga. Work salvation na siya. No? Work-based salvation ka ko sana. Yun na po ang mangyayari. At pero kung mamumulat po ang mga kaisipan po ninyo, dun sa one save, always save na katotohanan, dahil yun pag one save, always save, it means you trusted in the finished work of the Lord Jesus alone, mararapture po kayo. So may time pa po para makasama kayo sa rapture. Doon na po tayo sa one save, always save theology. Unang-una, ganito lang yan. Believe in the Lord Jesus wholeheartedly. Maniwala ka na yung ginawa lang niya sa krus, ang tanging makapagdadala sa iyo sa langit. Wala na pong iba. Anything than that, o any more than that, delikado na po kasi i-involve mo na ang sarili mo to salvation. Ang good works po, hindi po siya masama. Dahil ang good works po ay bunga. Hindi po siya ugat. Ang ugat ng salvation natin ay si Kristo at si Kristo lamang. Wala nang iba pa. Yung ginawa niya sa cross, sapat na po yon. Amen? Kaya nga po, kung naniniwala ka na si Jesus lang ang tagapagligtas mo, yung ginawa lang niya sa krus ang talagang nagligtas sa'yo, hindi mo paniniwalaan na pwedeng mawala yon. Kasi si Jesus ay Diyos, makapangyarihan ang gawa niya sa cross. May nag-comment po rito, kasalanan na agad na naisip niya, paano ba nagkakasala? Ganito po yan. Hindi na po yung kasalanan ang titignan ng Diyos doon kung sino yung tinanggap mo kasi ang tao po, likas na makasalanan. Lagi po magkakasala ang tao, kay Kristiyano kay hindi. Bakit ikaw hindi ka na ba nagkakasala? Di ba nagkakasala ka pa rin? That's why we need a Savior. We fall short of the glory of the Lord. Kaya nga po, kailangan natin yun kung talagang alamin nyo, since maikli na lang po ang panahon kasi mas marami na pong senyales ngayon ng second coming, nakikita ko malapit na po talaga. Ngayon, magra-rapture na po. Pag naiwan po kayo, please, do not take the mark of the beast. Yun lang po mapapayo ko kasi talaga marami pa rin matigas ang puso. They don't want to believe that one saved and always saved theology is the real theology of the Bible. Jesus alone plus nothing. Wala na pong iba. Amen po. So, ayun lang po man. Hindi po kami lang magipag-argue. Pero since time is running out, I'm really, really worried to those people who will be left behind. Those who's claiming that they're Christians. They'll be left behind. You know what? Imagine those who claim to be Christians, they will be left behind because of the wrong theology or because of the wrong belief. Pag mali ang paniwala mo kasi tignan nyo, naliligtas ang tao sa pananampalataya, sa paniniwala lang, di ba? Ngayon, pag mali yan, delikado ka. So, no need to argue about this. Hindi po ako nakikipag-argue. Kung magko-comment kayo ng pagkahaba-haba dito sa comment section natin, ayos lang po, hindi ko papatulan yan kung medyo may mga pasaring. Huli na po para dyan kasi malapit na po talaga ang oras. Ang gusto ko lang po sana, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Yun lang po. Kasi pag naniniwala kang mawawala ang salvation mo, tapos may babalik mo pala ito, it means ikaw may hawak ng salvation mo, delikado yan. Delikado yan. So, it's about Jesus. It's about trusting Him, trusting His finished work. And no one can snatch you from His hand and to His Father's hand. No one can snatch us to the Godhead. Ayun lang pong ibig sabihin yun. Tingnan nyo, God the Father, hawak ka. God the Son, hawak ka. God the Holy Spirit, tinatakan ka, sinelyuhan ka. O saan ka pa? Hindi mawawala ang salvation mo. Kaya puro nasa isip nila, paano pa nagkakasala? Lahat ng tao po nagkakasala po. Ang pinagkaiba lang po dyan, meron kang Kristong pinagkatiwalaan sa buhay mo na alam mo, tiyak at totoo. Ang tawag sa kanya, tapat at totoo. Di ba nakasulat po sa kanyang hita nung siya po'y nakakabayo, tapat at totoo. That's Jesus in His full glory. Kaya, alam mo, hindi po ako mahilig makipagtalo mga kababayan ko at mga kapatid. That's not my cup of tea. My cup of tea is Taster's Choice, Nescafe. Hindi po ako nakikipagtalo. Hindi po ako mahilig makipagtalo.
Ala po, mahina ako sa pagkipagtalo. Matatalo ninyo ako para makikipagtalo, pero yung theology ko, yun ang katotohanan. Galing sa Bible yan. No? Hindi ako marunong. I'm not good at it. No, ayaw ko nakikipagdiskurso, nakikipagtalo, bukod sasakit ang ulo. Paano pag may high blood ka? Di na high blood ka na, nagkasakit ka. Lahat ng tao po, makinig po mabuti ha. Lahat ng tao po prone tumaas ang blood pressure. The youngest na nalaman naming high blood, 7 years old. Mataas ang dugo. Sa panahon natin ngayon, makinakain. So, iwasan ng arguments, iwasan ang pakikipagtalo, tanggapin ang katotohanan ng once save, always save at maligtas. Ka-good vibes ka na ba o hindi pa? Kung hindi pa, click mo ang subscribe button. Share this video, share the love of Jesus into the whole mankind. Habang hindi pa nag-rapture, habang hindi pa huli ang lahat. God bless.